okay yun. In the first place, dapat hindi yung makuha yung mga chairmanship na yan. Kung kaya. Hindi mo kaya, hindi ko dapat especially vice chairmanship ng titignan daw ni Soto kung may parusa sa ginawang pagkakita na walang paalam. Sabi pa ni Senate President Soto, hindi rin daw nababawasan sa nasweldo ng senador kahit lumiban. Anya, ang bawat kilos daw ng isang senador ay sasagutin niya sa mga kababayang bumoto sa kanya. Hinihingan pa rin namin ang pahayag sa De La Rosa. Para sa GMA Integrated News, Maris Umali ng Tutok, 24 Oras. Ibinunyag ni Agriculture Secretary Francisco Chulaurel na nanghingi mo na sa dating Congressman Zaldi po ng import location ng iba't ibang produkto para sa mga kakilala o niyang importer. Ay, kay Laurel, nilapitan siya ni Po para magpakilala ng sugar import na nanghihingi ng 200,000 metric tons na alokasyon para sa pag-import ng asukal. Kinausap din daw siya ni Po para ipasok ang ng kumpanya para sa pag-import na 3,000 container ng imported na isda. Giit ni Laurel, hindi na pinagbigyan ang mga hiling ni Po. Sabi pa ni Laurel, ibinungkahin din ni Po ang pag-angkat ng 13 million metric tons ng bigas noong 2023. Katumbas daw ito ng palay output ng Pilipinas. At kung ginawa ay maaaring naka-apekto sa kabuhayan ng mga magsasaka. Tingin ni Laurel na galit sa kanya si Po dahil sa kanyang pagtanggi sa mga hiling nito, kaya sinisiraan niya siya ng dating kongresista. Pinabulaanan din ni Laurel ang paratang nito na kinokontrolan niya ni First Lady Liza Araneta Marcos ang rice importation at may koneksyon umano ang kapatid nito si Martin Araneta sa onion importation. Tinawag niya ang mga ito ng fabricated lies. Sabi ni Laurel, hindi kailanman nakialam ang First Lady sa Agriculture Department at walang anumang importation request si Araneta. Mahigit 50 na balay kasunod ng matinding pagkasunod ng residential building sa Hong Kong. May ilang Pilipino Fire Department, hindi bababa sa 55 nasawi dahil sa sunog. Pinakamataas na bilang ng nasawi sa sunog sa Hong Kong sa loob ng mahigit 70 taon. Marami rin ang dinala sa ospital kung saan 16 ang critical ang kondisyon. Ayon sa mga otoridad, nasa 300 ang mga wala. Apektado ang nasa 4,600 residente na naninirahan sa mga natupok na gusali. Ayon sa Overseas Workers Welfare Administration, 7,280 OFWs ang may registradong address sa Wangkok Port Housing Complex. 11 na OFWs na ang kumpirmadong nailigtas. Nasunugan ng passport, nasunugan ng mga employment contract, at ito po ay mga sinusolusyonan po ng PCG and our NWO. Nagbigay na rin po tayo ng mga food packs at mga tulong po, mga dignity kits at kung ano po pong kailangan nila. Isang OFW ang kasalukuyan nasa ospital kasamang kanyang amo at alagang baby. Siya raw ang boso sa bata ng nag-viral na audio recording kung saan siya humihingi ng tulong sa gitna ng sunog. Hindi pa raw masabi kung totoong may nagkakaroon sa loob ng mga nagkakaroon sa gusali. Iniisa-isa rin daw nila ang welfare na pinagdalhan sa